At hindi na nga ho guys nakatiis sa pagtitimpi ng bibig itong si House Speaker Martin Romualdez at ginisa niya itong si Senator Amy Marcos laban sa mga aligasyon, akusasyon na wala naman hong sapat na ebidensya. Talaga nga namang it's more fun in the Philippines. Tigil-tigilan mo kami Amy Marcos sa pang-famous na aktingan. Oo, best actress ka na. Kung gusto mong makapasok sa Senado, abay, wag kang mandamay, wag kang manira ng tao. Ang tanong dito, totoong Marcos ka ba? Diba? Totoong Marcos ka ba? Kasi iba naman yung mukha mo sa mukha nila President Bongbong Marcos at ni Irene. Diba? Iba yung mukha mo. Hindi ko nga ma-describe kung totoong Marcos ka nga ba. Kasi guys, ang totoong Marcos, ang layunin ay mapaganda ang Pilipinas. Ang hangarin ho ni former President Ferdinand Edralin Marcos Sr. ay mapaganda, mapabuti ang bansang Pilipinas. Ngunit itong kay Senator Amy Marcos, parang sa nakikita ko ho, ay parang taliwas. Taliwas siya sa mga nagiging desisyon ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, na si President Bongbong Marcos. Parang nabusilan ata din ng pera, bibig ni Senator Amy Marcos para kontahin itong kanyang kapatid We do not know lang kasi hindi natin alam yung malapang famous na aktingan ng mga politiko dyan sa Senado. So, abang-abang lang tayo. Ngayon, sumagot na ho itong si Martin Romualdez, si House Speaker Martin Romualdez, laban ho sa mga hindi maipintang aligasyon. Talagang hindi ka panipaniwalang mga aligasyon ni Senator Amy Marcos laban dito kay House Speaker Martin Romualdez. So ngayon, nakikita nyo tong issue na to nung humigit kumulang 2 linggo nang nakalipas. Pinagbintangan ho na mayroon daw hong 20 million na offered kada distrito para ho magkaroon ng signature para ho sa People's Initiative sa charter change. Guys, there's nothing wrong naman sa charter change. Kung economic provision lang naman ang papakailaman. At katulad nga ng sinabi ni President Bongbong Marcos, ang gusto niya lang baguhin dito is yung economic provision para maraming trabaho ang mamamayang Pilipino at hindi na tayo pumupunta sa ibang bansa. Kahit mga productive person tayo, limitado yung trabaho dito sa Pilipinas. At limitado lang din yung trabahong meron hong magandang sweldo. Diba? Ngayon, ito na nga, dahil nga, alam niyo guys, yung pinipirmahan, signature, ako pumirma ako doon. Kayo, pumirma ba kayo? So, kung hindi pa yung nakarating sa inyo, pirmahan nyo. So, ito na nga, medyo nawala tayo sa topic. So, ngayon, ito na nga yung totoong issue ni House Speaker Martin Romualdez at ni Senator Amy Marcos. Na ito daw si House Speaker Martin Romualdez ay nagbibigay ng pabuya. Humigit kumulang 20 million per district. 20 million per district para ho sa vote, signature buying para dito sa People's Initiative ng charter change. So, basahin lang muna natin guys 20 million total kada distrito ang inaalok. So, yun ho yung paratang ni Senator Amy Marcos na hindi naman natin malaman kung totoong Marcos ba to or hindi. So, yun ho yung paratang niya kay House Speaker Martin Romualdez. Meron pa akong narinig nung malalaking syudad na pinapromisan din ng ganun at ang sabi magpuproduce kayo ng 20,000 signature by January 13. So, literal na marites, no? So, ang tanong dito, where is your evidence? Where is your facts? Patunayan mo itong allegation mo, ilabas mo yung conversation, ilabas mo yung voice record, or any details or any papers na magpapatunay na mayroon nga hong 20 million na binabayaran itong si House Speaker Martin Romualdez para nga dito ho sa People's Initiative sa charter change. So, wala naman siyang nilalabas. Okay, pagpatuloy. Pinag-utusan ang napakaraming bagong halal ng mga barangay kapitan na mag-produce ng mga lagda na 20 mil by weekend para sila mabigyan nitong sinasabing mga goodies. Which is yung tinutukoy dito yung pinaka money reward, 20 million
O, sa mga distrito yan. O, sa limbawa, sa distrito ng Davao, sabi na lang natin, 6, tama? 3 ba yung distrito ng Davao? 3 or 4? I don't think so. Correct me if I'm wrong. So, kada distrito may tagbe 20 million. Yan ho yung offer daw ho ni House Speaker Martin Romualdez na siyang ni-reveal ni Amy Marcos na wala namang factual basis. Now, sabi ni House Speaker Martin Romualdez, hindi na siya nakatiis. Sinupalpal niya na itong si Amy Marcos. Ito, panoodin natin yung balita. Hinamo naman ni Speaker Martin Romualdez ang pinsang si Senator Amy Marcos na patunayan ng alegasyon nito laban sa kanya. Ayon sa senadora, ang House Speaker umano ang nasa likod ng 20 million pesos na alokasyon para sa congressional districts upang isulong ang People's Initiative at timeline para sa charter change. Those cases, siguro, kausapin mo na siya. Mga marites siguro, nakikinig sa mga marites. Like, prove it and, share proper, means and ways to go to whatever phone, go to the phone, that will prove it. Kasi, marites na lumayag sa Senate. Nagpasaring naman si Speaker Romualdez sa Senado dahil sa panghihimasok sa People's Initiative na anyay hangad ng taong bayan. Dagdag pa nito, dapat trabaho ang intindihin ng mga mambabatas sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Tapos na lahat ng assignments natin. Yung Senador, hindi pa tapusin ang trabaho. Nakikita niya ang mga bilito. Kung mga hindi nag-pitch sa PI, wala tayong pakilang sa PI. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan. Tama. Yung mga congressman at yung mga senador, tutawin natin yung legislation. So let's focus on our work. Get down to work, buckle down. There's just 24 of you. Get your act together. Focus. Okay? Focus on your work. Alright? And stop hitting on Congress. And maintain parliamentary purpose. Sinabi naman ni Senator Marcos, masyadong maaga maging defensive ang mambabatas, gayong sa susunod na linggo pa isasagawa ang investigasyon ng Senado. Okay, yun ho. Sinoplak niya na nakikipagmaritesan, nakikinig sa mga marites. Asaan yung ebidensya mo? So, sabi niya, that is baseless. Siguro, kausapin nyo na lang siya. Nagmamarites siguro, nakikinig sa mga marites. Kumbaga nabibrainwash. O sino pa ba yung unang mambibrainwash dyan? Malamang tong mga Duterte. Mga Duterte lang naman yung malapit sa kanya. So, I'd like her to prove it. And she has the proper means and ways. She can go to whatever court or the COMELEC to prove it. Okay, naghamon na. Sige, kahit saang korte tayo, patunayan mo na meron hong bentahan. At saka ang tanong, saan naman kukunin ng Congress ang budget na 20 million per district? Ilan ba yung distrito ng bansang Pilipinas? Diba? Tsaka po mga senador na to, mga nuknukan na kabubuhan, dapat sana nagtatrabaho kayo. Pero hindi trabaho inaasikaso nyo. Diba? Pag kontra, pagtutol, sa ikaw unlad ng taong bayan, bakit ganyan kayo? Tantado. Now, mag-provide ka ng facts. Sen, Amy. Para naman patunayan yung mga claims mo, kung totoo ba yan o hindi. Right? Anyway, it's me again guys, si Mimani Chanyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.